Ikalabing-anim na kabanata. Nilalamunahan ng kadiliman ng pakiramdam ni Beast. Tila nga namamanhid ang kanyang katawan ng mga oras na iyon. Gustong gusto na niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila ba wala siyang kakayahan na gawin iyon. Para siyang lumulutang sa kung saan, at sa pagdaan ng oras ay unti-unti siyang lumulubog sa hindi malamang dimensyon. Sandali ngang bumalik sa alaala niya ang nangyari kagabi. Ang tanging naaalala niya ay may nakita siyang maliwanag sa taas ng isang burol na matatagpuan sa hilaga ng Hell Dormitory. Nilapitan siya noon at dito'y nakita niya ang isang dambuhalang apoy na dragon. Napakaliwanag noon. May nakasakay nga sa ulo nito at ang binatang lumapag sa harapan niya ay bigla na lang siyang inatake gamit ang apoy nito. Naaalala pa niya ang sakit at init noon na idinulot sa kanyang katawan. Handa na siya sa kanyang kamatayan at hindi siya natatakot na dumating iyon. Pero sa kalagitnaan ng pagtupok sa katawan niya ng apoy na iyon, sumagi na lang ng hindi inaasahan ang imahe ng kaibigan niyang si Speed sa kanyang isipan. Mabilis sa binago nito ang kanyang isipan. Hindi pa niya gustong mamatay. Gusto pa niyang mabuhay sapagkat parang may mga bagay pa siyang gustong makita at gustong masaksihan. Matapos iyon, namulat na lamang siyang nakabulagta na sa ilalim ng isang malaking punong malapit sa dormitoryo. Maliwanag na ang paligid at unti-unti nang sumisikat ang araw ng mga oras na iyon. Umaga na. Bumangon pa siya at naglakad papunta sa dormitoryo. Nararamdaman pa rin ng katawan niya ang sakit. Nahihirapan pa rin siyang huminga at pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang katawan. Pero pinilit niyang makarating doon. Wala na siyang lakas at ang kanyang isip na lang ang nagpupumilit sa katawan niya na maglakad. Isa pa, ang oras na iyon ay alam niya. Hindi siya maaaring magkamali. Naaamoy niya ang halimuyak ng pagkain sa loob. Agahan na iyon at hindi siya dapat mahuli roon. Ngunit matapos niyang kumatok sa pinto ng bahay, nawala na siya ng malay at bumagsak nang wala nang maalala. Akala ni Beast ay tuluyan na siyang mahihigop ng kawalan. Akala rin niya ay tuluyan na siyang lalamunin ng kadiliman. Ngunit bigla na lang napamulat ang kanya mga mata. Bumalik sa alaala niya ang nangyari kagabi. Nasa isip niya ang lalaking umatake sa kanya gamit ang apoy. Pagkabangon niya, isang nakauniforming lalaking may puting buhok ang bigla niyang nakita sa hindi kalayuan. Tila kagaya nito ang presensya ng lalaking nakaengkwentro niya kagabi. Doon ay biglang humakbang ang kanyang mga paa at tumakbo papunta roon. Ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao. Naroon na lahat ang kanyang lakas na dulot ng palagi niyang pagsasanay mula noon. Ang kanyang lakas ay tila bumalik na rin sa hindi malamang dahilan matapos siyang magising. Wala siyang ideya kung paano iyon nangyari. Basta ang gusto niyang gawin ay suntukin ang lalaking nasa harapan na niya ngayon. Pagdating niya sa lalaking nakatalikod, ay dito na siya humakbang at kasunod noon ay ang pagsulong ng kanyang kamao. Nadama agad niya ang pagtama noon sa mukha ng lalaki. Naramdaman niyang nilalabanan nito iyon, ngunit mas perpekto ang buwelo ni Beast at doon ay muli siyang humakbang pauna. Naging dahilan iyon upang madala ng pwersa niya ang ulo ng binata. Buong lakas niyang binira ang mukha nito hanggang sa bumagsak na ito at isang hindi rin kalakasang hangin ang kumawala matapos iyon. Napatingin si Beast sa lalaking napabagsak niya. Doon ay sandali siyang natauhan. Tila iba raw pala iyon sa nakita niya kagabi. Pero wala na rin naman siyang magagawa kundi ang iwanan ito. Isa pa, kumalam na rin bigla ang kanyang sikmura. Nakakaramdam na siya ng gutom at ang kanyang isip ay nasa isang bagay na lamang. Iyon ay ang kumain ng agahan. Pumunta ang lahat ng mga first years sa normal area na tila ba walang nangyari. Naiwan sa dormitory sina Leonora, Kuro at si Helio. Dito ay pinag-usapan nila ang nangyari kay Beast. Si Helio, nakaramdam ng inis sa nangyari, ngunit hindi niya yun ipinakita sa kanyang mga kasama. Isa pa, namamaga ang kanang pisngi nito at natitiyak niyang may makakapansin agad ito kapag nakita siya ng mga kasamahan niya sa council.
Naisipan tuloy niyang mag-text sa mga kasamahan na hindi muna siya magpapakita sa mga ito para magsanay. Ganoon din ang sinabi nito kay Grave. Kailangan muna ni Helio na pagalingin ang namagani ang pisngi bago lumabas muli at magpakita sa karamihan. Ikaw lang ang unang nilalang na sumuntok sa mukha ko. Wika ni Helio sa sarili na kanina pang nagtitimpi dahil sa inis. Pagdating ni na Beast, sa silid-aralan ay naroon na kaagad si Sir Shin na kasalukuyang nakaupo sa lamesa nito. Agad itong binati ng lahat at ganoon din ang guro. Kumusta? Tila late kayo ah. May nangyari ba? Tanong ni Sir Shin sa mga nagsiupuan na niyang mga estudyante. Nakita rin niya si Freya, ang anak ni Sir Kuro. Seryoso ang itsura nito at sa pagkakaalam niya ay palagi itong sabik sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, eksperyensado na ito. Isa pa, ito ang nagmana ng asul na apoy ni Sir Kuro kaya malaki ang responsibilidad sa balikat nito lalo na sa Purif. Enma, may nangyari na naman ba sa inyo bago kayo pumasok? Nakangiting tanong ni Sir Shin sa binata. Si Enma, biglang naalala ang sinabi ng matandang si Leonora sa kanilang lahat. Huwag ninyong sasabihin ng mga nangyari rito. Ngumiti si Enma. Wala po sir. Napagalitan lang po kami ni Madam Leonora dahil sa katigasan ng ulo namin. Sabi ng binata na natatawa pa ng bahagya. Si Sir Shin naman ay napangiti na rin lang sapagkat kilala rin niya si Madam Leonora at iyon talaga ang ugali noon. Dito na muling nagturo ang guro. Itinuro niya ang gamit ng aura. Malaki ang gamit ng ating mga aura sa pang-araw-araw na gawain natin, lalo na sa pakikipaglaban. Kaya nitong dagdagan ng pwersa ng ating kapangyarihan. Kaya rin itong maging sandata at maging pangdepensa. Pumitik muli sa hangin si Sir Shin at dito'y muling nag-iba ang paligid. Napunta sila sa isang malawak na damuhan. Lahat sila ay nakatayo na habang nasa unahan ang kanilang guro. Palabasin ninyo ang inyong aura. Utos ni Sir Shin sa lahat at dito na nga nagliwanag ang bawat isa. Ipinakita na nila ang kanilang aura. Gaya ng dati, tanging si Beast lang ang wala at seryoso na lang nitong pinagmamasdan ang bawat isa. Alam ba ninyo ang kaya kong malaman kung sino ang pinakamalakas sa inyo kung aura ang pagbabasehan? Sabi ng guro na naglakad palapit kay Freya. Ang asul na aura ni Freya ay ang pinakamaliwanag sa lahat. Isa pa, maganda rin ang daloy nito na sinkronisadong kumakawala mula sa katawan nito. Maganda ang daloy nito at nakikita niya kung paano ito bumabalot sa katawan ng dalaga. Tingnan ninyo ang aura ni Freya, napakaliwanag kumpara sa inyo. Isa pa, kita rin naman ninyo ang napakalinis ng pagpapakawala nito. Wika ng guro na sinang-ayunan ng lahat. Nangingibabaw talaga ang aura ng dalaga kumpara sa kanila. Si Luke naman ay napangisid dahil tila ba hindi nito sang-ayunan ang sinabi ng kanilang guro. Talaga ba sir? Hindi ba mas malakas pa ako sa kanya? Wika ni Luke na naging dahilan upang mapatuon ang atensyon nila rito. Dito ay biglang nagliwanag ang aura nito at tumaas ang dulo nito sa ere na may maganda ring pagdaloy sa palibot ng kanyang katawan. Napangiti si Sir Shin sa nakita. May punto si Luke. Bigla ngang mas naging makapangyarihang tingnan ang aura nito kumpara kay Freya. Napaismid naman si Freya nang marinig iyon. Masyado kang pabida Luke, sabi nito sa sarili at napakuyom na lang siya ng kanyang kamao. Ang iba sa mga kasama nila ay sinubukan pang dagdagan ng pagpapakawala nila ng aura. Sinusubukan nilang ungusan ang ipinapakita ni Luke. Napansin din ito ng kanilang guro at napangiti siya dahil nasimulan niya ang isang maliit na kompetisyon sa mga estudyante niya. Isa ang kompetisyon sa mga bagay na nagbibigay dahilan sa isang individual para lumakas at magpalakas. Si Freya naman, hinayaan na lamang ang pagpapakitang gilas ni Luke. Ayaw niyang makipagkompetensya rito sa oras na ito. Nangingibabaw si Luke sa lahat na nagawa pang magpunta sa unahan sa harapan ng kanyang mga kaklase. Mga kapwa ko estudyante, nakikita naman ninyo kung sino ang may pinakamaliwanag na aura sa ating lahat, hindi ba? Sabi nito sabay sulyap sa kanyang pinsan. Napangisi naman ang mga kasamahan nito at hinayaan na lang ito sa pagyayabang sa harapan nila. Ngunit si Beast biglang naglakad papalapit dito. Tinalo ka ni Speed kahapon, kaya wala kang karapatang magmalaki sa amin. Seryosong sinabi ni Beast sa harapan ni Luke na nagulat nang marinig iyon. Nabigla rin ang lahat sa ginawang iyon ng binata. Sina Enma at Bruce hindi maiwasang mapatawa ng bahagya.
Tila sinampal sa mukha si Luke ng mga salitang iyon. Si Freya ay wala namang kaide-ideya roon. Hindi kasi nito alam ang nangyari kahapon. Naglaban kahapon si Speed at Luke. Si Speed ang nanalo. Bulong ni Luna sa dalaga. Si Freya ay biglang naalala ang itsura ng pinsan kahapon. Mukhang iyon pala ang dahilan noon. Pasimple tuloy siyang natawa nang marinig iyon. May pambawi na raw siya rito kapag inasar siya nito. Tama si Beast. Wala kang karapatang magyabang sa harapan namin. Tinalo ka ng isang violet aura kahapon, hindi ba? Sabi ni Bruce habang nakangising nakatingin sa mga mata ni Luke. Si Sir Shin, nakamasid lang sa kinikilos ng kanyang mga estudyante. Nakaabang lang siya sa posibleng mangyari. Nakahanda siya kapag may hindi inaasahang galaw ang sino man dito. Nagdilim ang paningin ni Luke habang si Beast na natili sa harapan nito na nakatingin lamang dito. Mga mahihina talaga kayo. Hindi ako natalo kahapon. Hindi porket napalabas ako mula sa battlefield ng Speed na iyan ay nanalo na siya. Sa tunay na laban, makakabangon uli ako at papatumbahin ko ang mahinang nilalang na iyan. Malakas na sabi ni Luke sa lahat. Pagkatapos noon ay seryoso niyang pinagmasdan si Beast. Naalala niya ang ginawa nito kay Hilyo kanina. Sinuntok niya ang kanyang pinsang hinahangaan niya. At ikaw Beast, huwag kang magmalaki. Isa ka lang langgam na kaya kong tapak-tapakan. Wala ka pa sa kalingkingan ko. Seryoso nitong sinabi habang sinisindak si Beast. Bakit hindi mo ako subukan? Ngayon na mismo. Sabi ni Beast na nakatingin lang sa binata na tila wala lang. Napatawa naman si Luke at pagkatapos, nagdilim na ang paningin nito. Kumawala ang usok sa katawan nito at biglang uminit ang temperatura sa paligid. Sir, pigilan po ninyo si Luke. Bulalas ni Odessa mula sa likuran. Ngunit ngumiti lang si Sir Shin. Matras kayo. Panoorin nating maglaban ng dalawang iyan. Wika ng guro at ang aura nito ay lumabas. Ang lahat naman ay mabilis sa tumalon at tumakbo palayo. Napangisi naman si Luke nang marinig iyon. Ibig sabihin, may karapatan siyang gawin ang gusto niya sa Beast na nasa harapan niya. Wala kang aura kaya ano ang magagawa mo sa akin? Pagmamalaki ni Luke na mas nagliwanag pa ang taglay na aura. Habang si Beast nakatingin lang sa kanya na tila wala lang. Ni kaunting pangamba ay hindi makikita rito. Pagkatapos ay ikinuyong bigla ni Beast ang kanyang kamao. Si Luke ay ganoon din. Inipon nila ang kanilang aura sa kanilang mga kamao. Kumawala ang malakas na hangin mula sa kinatatayuan ni Luke at ang paligid ay uminit ang temperatura. Ang mga kapwa estudyante naman nila ay nagpakawala ng aura upang protektahan ang kanilang mga sarili. Si Luke biglang naglaho. Naalerto si Beast. Mabilis niyang hinanap si Luke. Ngunit huli na siya. Nang lilingunin na niya ang likuran niya, naroon na rin papalapit sa bukas niyang mukha ang kamao nito. Kagaya ito ng ginawa sa kanya ng matandang si Leonora kagabi. Isang mabilis at hindi makitang atake mula sa kung saan. Wala nang ibang paraang maisip si Beast kundi ang makipagsabayan. Bahagyan niyang niluwagan ng kanyang kamao at pagkatapos ay inihiga niya sa hangin ang kanyang sarili upang magkaroon ng buwelo. Humakbang siya ng bahagya at kasabay ng papalapit na kamao ni Luke. Ibinira niya ang isang counter punch patungo naman sa ibabang parte ng mukha nito. Sumabog ang napakakapal na usok mula sa init na lumalabas mula sa katawan ni Luke. Naramdaman din ng lahat ang impact ng ginawa nitong iyon. Sandali ring kumawala ang hangin mula sa dalawa at nang maglaho ang usok, nagulat na lang sila sa sunod nilang nakita. Ginamit ni Beast ang kaliwa niyang kamay para sanggahin ang mainit na kamao ni Luke. Ramdam ng binata ang init noon, ngunit kinaya niyang tiisin ito. Isa rin sa ikinagulat ng lahat, wala na ang asul na aura na lumalabas mula kay Luke. Bagkus, nasa katawan na ni Beast ang lahat ng iyon. Hinigop niya ang aura ni Luke. Sabi ni Enma na hindi maiwasang mabigla sa nasaksihan. Ibig sabihin, ito ang abilidad mo, sabi naman ni Freya. Ngayon Beast, ikaw na ang may pinakamalakas na aura sa pagkakataong ito. Wika naman ni Shin na tahimik na nanonood sa mga susunod na mangyayari. Hinigop mo ang aura ko, sambit ni Luke na nagawa rin namang ilaga ng suntok ni Beast. Subalit nakaramdam siya ng pangamba sa sitwasyon niya. Kung ang aura niya ay na kay Beast, ibig sabihin, delikato na siya sa pagkakataong ito. Si Beast,
Seryoso lang na umatras matapos yun. Napatingin siya sa kanyang sarili na nababalutan ng asul na aura. Ang pakiramdam na iyon, ito ang pakiramdam ng may taglay na aura. Hindi nga niya maiwasang mamangha sa kakaibang enerhiyang nasa katawan niya. Tila gumaan ang kanyang katawan dahil dito. Isa itong panibagong pakiramdam para sa kanya. Napatingin nga siya kay Luke. Doon ay ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao at ang lahat ng kanyang aura ay napunta roon. Ang hangin sa paligid ay biglang umihip at sumama patungo sa kanyang bisig hanggang sa kamao niya. Hindi basta-bastang suntok ang gagawin ni Beast. Maging ang buhok nga niya ay itinaas ng hangin habang ginagawa ayon. Ang mga tingin ni Beast, tagusan pa rin na tila walang pakialam sa posibleng mangyari. Hindi mo ako matatalo. Sambit naman ni Luke na muling nagpalabas ng asul na aura, ngunit medyo mahina na iyon kumpara kanina. Wala ka pa ring aura, Hindi na naituloy ni Luke ang kanyang sasabihin nang biglang lumitaw sa harapan niya si Beast. Nakita niya ang walang alinlangang titig nito. Parang papatayin siya nito. Kasabay noon, yung pagbulusok ng kamao nito patungo sa kanyang mukha. Hindi. Isang napakalakas na pagsabog ang kumawala sa buong lugar. Nayanig ang buong paligid at ang hangin ay nagawang paatrasin ang bawat isang naroon. Ang likuran nga ng kinakatayuan ni Luke ay nagkaroon ng malawak at pahabang hukay dahil iyon sa pwersa na ibinigay ng suntok ni Beast sa harapan ng kanyang mukha. Hindi iyon tumama sa mukha ni Luke, ngunit halos mahalit ang balat niya sa mukha dahil sa pwersa noon. Napanganga na lang ang lahat sa ginawa ni Beast. Napakalaki kasi ng pinsalang nilikha ng suntok niyang iyon. Paano na kaya kung sa paaralan mismo nangyari iyon? Baka isang building na ang nasira ng ginawa niyang ito. Si Luke, napaupo na lang habang pinagmamasdan si Beast na kasalukuyang pinagmamasdan ang umuusok na kanang kamao. Kung sa mukha niya iyon tumama, posibleng patay na siya o di kaya baka wala na siyang malay. Parang nawalan siya ng lakas para tumayo at ang lakas pa rin ng kabog na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang galing mo, Beast! Masaya namang sigaw ni Speed na labis na hinangaan lalo ang kaibigan. Isa pa, tila alam na niya ang kapangyarihan nito. Noong nasa guba tayo, imposible talagang malaman mo ang abilidad mo dahil ako lang naman ang palagi mong kasama. Pero ngayon, napapaligiran tayo ng mga may aura na mga individual. Lumabas tuloy ang tunay mong kakayahan. Wika ni Speed sa sarili na masayang masaya sa ipinakita ng kaibigan. Nagdilim naman ang paningin ni Freya sa nasaksihan. Kung iisipin, kaya rin siyang talunin ni Beast sa isang paglalaban. Ang kapangyarihan nitong humigop at gamitin ang aura ng sinuman. Sadyang hindi ito basta-bastang abilidad. Isa itong napakalakas na kapangyarihang hindi pwedeng maliitin ni Numan. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Beast, sabi ni Freya sa sarili na biglang nanginig ang mga labi dahil doon. Ang pisikal na lakas na sinamahan ng aura. Masyadong makapaminsala ang kapangyarihan mo, Beast. Sambit ni Sir Shin na seryoso pa rin pinagmamasdan ang damage sa paligid na idinulot ng suntok na iyon. Mabuti na lang at parte lang ito ng kanyang ilusyon. Ika-17 kabanata. Naglakad na si Beast patungo kay Speed. Seryoso lang itong nakatingin sa kanyang kaibigan na abot tayo nga naman ng ngiti sa kanya. Ang mga kaklase naman nila, seryosong nakatingin lamang sa binata. At ang nangyari kanina, tila ba sinasabi nitong hindi nila dapat maliitin ang hindi niya pagkakaroon ng aura. Iyon ba ang kapangyarihan mo? Ang gamitin at higupin ng aura ng malapit sa'yo? Tanong ni Speed na kasalukuyang pinapagpagan ng uniforme ni Beast. Napatingin naman si Beast sa kanang kamay niya ng sandaling iyon. Naaalala pa rin kasi niya ang pakiramdam ng may dumadaloy na aura sa kanyang buong katawan. Sinusubukan din niya magpalabas ng aura, subalit mukhang sa oras na magamit niya iyon ay mawawala na rin ito. Ibig sabihin, wala pa rin siyang aura kahit makahigop siya mula sa iba. Hindi ko alam. Wika ni Beast kay Speed na nakikita niyang nakangiti sa kanya.
Mula sa likuran nito ay naroon din sina Claude, Silva at Odessa na masaya rin sa mga nangyari. Si Freya naman ay naglakad patungo kay Luke na nananatiling nakaupo. Inialok niya ang kamay niya rito para alalayan itong tumayo. Salamat. Sambit ni Luke na akmang aabutin na ang kamay ng pinsan, ngunit biglang inilayo naman ni Freya ang kamay niya rito. Siguro naman mababawasan ang kayabangan mo. Dalawang sunod ka nang natalo. Masyado ka kasing kampante sa kakayahan mo. Sambit ni Freya na seryosong tiningnan ng pinsan. Ni isa sa mga kaklase ni Luke ay hindi siya nagawang tulungang tumayo. Nangihina pa rin siya dahil sa aura na nagamit niya kanina. Dito ay napayuko siya bigla at tila ba nahiya rin siya sa mga nangyari. Ayaw niyang tanggapin na siya ay natalo. Ngunit nakita ng mga kasamahan niya ang mga nangyari. Malinaw na siya ay natalo. Paano na lang kaya kapag nalaman ito ng kanyang pamilya o ni Helio na tinitingala niya? Natalo siya ng isang violet aura at ng isang walang aura na individual. Isa rin siyang Manchester at isa itong kahihiyan para sa kanya. Napayuko na lang si Luke. Ang mga kaklase niya wala man lang umalalay sa kanya para makatayo. Sinubukan niyang tumayo ngunit nawalan siya ng balanse dahilan upang mapaupo muli siya. Subalit, nang sandaling babagsak na siyang muli ay may naramdaman siyang mga kamay na biglang sumalo at umalalay sa kanya. Okay lang iyan, Luke. Kahit na matalo ako ng paulit-ulit, hindi pa rin ako susuko sa kagustuhan kong maging hero. Wika ng lalaking nasa kaliwa niya. Si Speed ito na nakangiti sa binata. Luke, kahit na paulit-ulit mo kaming maliitin sa klase at kahit paulit-ulit ninyo kaming baliwalain, hindi kami mawawala ng pag-asa na matupad ang mga gusto namin. Wika naman ni Silva na kahit kinakabahan ay nagawa pa ring masabi iyon. Naramdaman din ni Luke na may mga kamay na tumapik sa balikat at likod niya. Magiging okay ka uli. Isa kang blue aura, kaya sigurado kami na mas malakas ang kumpiyansa mo kaysa sa amin. Wika naman ni Odessa na nakayuko at nasa tabi nito si Claude na nakangiti kahit kabado. Si Luke napayuko nang hindi inaasahan. Ang buong akala niya ay walang tutulong sa kanya pero heto at ang mga kaklase pa niyang minamalit niya ang walang pag-alinlangang inalalayan siya. Nahihiya siya sa mga ito ngunit ayaw niya itong ipakita. Bakit ninyo ito ginagawa? Bakit hindi ninyo ako pagtawanan? Mahinang winika ni Luke. Si Speed biglang napangiti muli. Natalo kita kahapon. Hindi mo ba naaalala ang sinabi ko? Na magiging magkaibigan tayo pagkatapos noon? Ang apat na nakapalibot kay Luke ay napangiti rito na tila ba walang pakialam sa mga nasa paligid nila. Hindi iyon napansin ng mga kaklase nila pero si Sir Shin pasimpleng napangiti sa mga nasaksihan niya. Hindi ba kayo naiinis sa akin? Ako, gagawin mong kaibigan? Paano kung dumating ang oras na maliitin ko muli kayo? Mahinang sabi ni Luke kay Speed. Okay lang, sanay na ako. Sanay na kami. Kaya kahit anong sabihin mo, magkaibigan na tayo, Luke. Seryosong winika ni Speed sa binata na tuluyan ng natahimik matapos marinig iyon. Naalala ni Luke ang mga pinsan niyang hindi pinapansin ni Helio kapag sila ay nagpupunta sa mga ito tuwing may pagdiriwang. Karamihan sa kanila ay hindi kasing lakas niya, kaya naman iilan lang silang nakakausap ng mga magkakapatid na anak ni Sir Kuro. Kung hindi siya malakas at kung hindi siya nangingibabaw sa mga magpipinsan, makakahit anong gawin niya ay hindi rin siya papansinin ng hinahangaan niyang si Helio. Natapos ang klase nila ng araw na iyon. Si Luke tahimik na umalis matapos ang klase nila. Bumalik agad ito sa dormitoryo para magpahinga. Ang ilan sa mga kaklase naman nito ay naisipang mag-ikot sa normal area. Sina Speed at Beast nagkayayaan naman upang tumungo sa aklatan. Ito ang plano sana nilang gawin kahapon na hindi nila naituloy. Sina Enma at Mirai niyakang naman sina Claude sa cafeteria ng paaralan. Sinasabing marami raw roong libre at masasarap na pagkain. Narinig pa nga iyon ni Beast pero sinabi ni Speed na pagkatapos sa aklatan ay susunod sila sa mga ito. Si Freya naman ay nasa may pinto ng silid na tahimik na pinapakinggan kung saan pupunta ang mga nasa loob. Dito ay nagpasya na rin siyang umalis matapos marinig ang mga iyon. Napahawak na lang ang kanang kamay niya sa kanyang kaliwang bisig. Naalala niya, nahihintayin siya ni Helio. Pero naalala niya rin ang nangyari noong umaga. Baka hindi na siya papuntahin ito roon dahil sa nangyari rito. Sana.
Nagmadali ng dumiretso sina Beast sa aklatan ng paaralan. Sa pagdating nila sa harapan noon ay napatingin agad sila sa rebultong nasa harapan nito. Ito raw ang dating number 1 hero ng mundo. Nagawa nito ito kahit na nagtataglay ito ng pinakamahinang aura. Si Sir Xavier Vanguard. Bulalas na speed na agad na pinagbasta ng rebulto. Nakasuntok ang kanang kamao nito sa ere habang makikita sa mukha nito ang malapad ng ngiti. Sabi na nga ba, hindi imposible sa akin ang maging hero. Wika pa ni Speed na umikot-ikot sa paligid ng bagay na iyon. Si Beast naman, seryoso namang nakatitig sa mukha ng estatwang iyon. Parang may kung anong bagay ang pumapasok sa isip niya, ngunit malabo naman iyon. Napansin agad ni Speed ang tila pagtitig ng kaibigan dito. Ano Beast, gusto mong maging number 1 hero? Nangingiting tanong ni Speed kay Beast na seryosong nakatitig sa rebulto. Hindi naman nagsalita si Beast na tila ba hindi nito iyon narinig. Kaya naman, pinalakpakan niya ito ng isa sa mukha para siya ay mapansin. Hindi nagulat si Beast doon pero napatingin ito kay Speed. Ang seryoso mo Beast, hindi mo ba narinig ang tanong ko? Wika ni Speed na tumingin muli sa rebulto. Wala. Sagot ni Beast na tumingin lang sa kaibigan. Napatapik na lang si Speed sa balikat nito at niyaya na niya ang kaibigan sa loob ng aklatan. Tayo na sa loob. Maghahanap tayo ng librong may kwentong tungkol sa mga demons. Sabi ni Speed at pagkarinig noon ni Beast ay mabilis silang pumasok sa loob ng aklatan. Kakaunti lamang ang mga estudyante sa loob. Napatingin din agad sina Speed sa bantay na aklatan. Sa kabilang mesa ay mayroon ring matandang kulot ang buhok. Nakasuot ito ng salamin at kasalukuyang pumipirma sa mga papel na nasa mesa nito. Pagkalapit ni Speed dito ay nakita niya ang isang mahabang maliit na kahoy na may nakalagay na pangalan sa ibabaw ng lamesa nito. Bahagyang nakakabasa si Speed ngunit hindi ganoon kahusay kumpara sa iba. Si Beast naman ay hindi marunong magbasa kaya tumingin lang ito rito. Corazon Benlians? Wika ni Speed na seryosong binabaybay ang mga salitang nakaukit doon. Napatingin tuloy sa kanila ang matanda. Napatigil ito sa ginagawa at bahagyang ibinaba ang salamin upang pagmasdan ang itsura ng mga dumating. Corazon Benjians, wika ng matanda na binigyan din ng ngiti ang dalawa. Magandang tanghali po, wika ni Speed na mabilis na yumuko. Si Beast agad namang ginaya ang kaibigan. May hahanapin ba kayong libro? Mukhang mga first years kayo ah. Masaya akong makitang interesado kayong magbasa rito sa aklatan. Natutuwang wika ng matanda. Naghahanap po kami ng librong tungkol sa mga, wika ni Speed na mabilis na sinundan ni Beast, mga demons. Sambit ni Beast at ang mga nakarinig sa sinabi niyang iyon ay napatingin sa kanila. Naging seryoso rin ng matanda at biglang ipinagpatuloy ang ginagawa. Subukan ninyong tumingin sa mga nasa padulong lagayan. Marami roong librong tungkol sa mga alamat at pantasiya. Wika ng matanda at seryoso na itong nagpatuloy sa ginagawa. Pagkarinig nila noon ay nagmadali na ang dalawang tumungo sa lugar ng mga libro. Ang ilan sa mga nagbabasa sa loob ay pasimpleng napatingin sa dalawa. Napailing ang ilan. Ilan sa mga ito ay hindi naniniwala sa demons at ayaw na rin nilang magbasa ng mga librong patungkol sa mga ito. Para lamang sa mga bata ang mga kwentong iyan, sabi ng isa. Ang mga kwentong tungkol sa demons ay madalas lamang ikinikwento sa mga bata upang makatulog agad ang mga ito at upang sumunod sa utos ng mga magulang nito. Naniniwala rin sila noon na totoo ang mga ito, ngunit nang sila ay magkaedad, dito nila na lamang gawa-gawa lang ito ng mga matatanda. Isa pa, pinagtatawanan ng karamihan ng sinumang naniniwala sa mga kwentong tungkol dito. Narating ni na Speed at Beast ang likurang bahagi ng aklatan. Nagpapatay sindi ang ilaw roon kaya agad nilang inaninag ang mga nakikita nila roon. Ito, sabi ni Speed na mabilis na hinila mula sa lalagyan ang isang librong may itim na pabalat. Mahahalatang may kalumaan na iyon at makikita rin na may mga punit ng mga pahina sa gilid nito. Umupo agad ang dalawa sa gilid. Doon na agad sila nagbasa na halatang interesado. Pagbuklat ni Speed sa libro ay siya naman pagliliwanag ng unang pahina nito. Blanco ang pahinang nakita nila at doon ay unti-unti ring lumabas ang mga nakasulat dito. Agad niyang binaybay ni Speed ang mga nakasulat doon. Ang mga demons. Kung ang pagbabasa ni Speed sa mga nakasulat dito hihintayin,
Baka abutin na sila ng hapon bago pa nila ito matapos basahin. Isa pa, wala ring maintindihan si Beast sa mga sinasabi ni Speed. Kung hindi magaling magpaliwanag ang kanilang guro na si Shin, baka wala rin silang matututunan kung ang mga isinusulat nito ang kanilang pagbabasehan. Wala na bang ibibilis ang pagbabasa mo? Tanong ni Beast na pinagmamasdan ng mga nakasulat sa libro na hindi naman niya malaman kung ano iyon. Napangiti si Speed. Pasensya ka na, Beast. Alam mo namang wala nagturo sa aking magbasa. Sabi ni Speed at napabuntong hininga ang dalawa habang nakasandal sa dingding sa likod. Sa lugar kung saan ang ilaw ay nagpapatay sindi, ang dalawa ay tila nadismaya sa katotohanang hindi rin naman nila mababasa at malalaman ang mga nasa librong iyon. Mukhang mahihirapan tayong magbasa kapag tayo lang. Paano kaya ito? Tanong ni Speed. Ipabasa natin sa iba? Sabi naman ni Beast. Si Speed napangiti sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Parang ngayon lang niya ito nakitang ganito ka-interesado sa isang bagay. Mukhang ganoon na nga. Sige, sa sunod ipapabasa natin ito kay Claude. Siguro naman ay mas magaling sila magbasa kumpara sa akin. Wika ni Speed na isinara na nga ang libro at tumayo na rin ito upang ibalik ito patungo sa pinaglagyan nito. Dismayado ang dalawa kasi wala silang nabasa. Pero may iba pa namang paraan silang naisip. Maglalakad na sana sila para pumunta sa maliwanag na bahagi ng aklatan, subalit paghakbang nila ay nakaramdam sila na tila lumubog ang paa nila sa kung ano. Hinihigop sila nito pa ilalim. Sinusubukan pa nga nilang magpumiglas at kumawala mula roon. Ngunit bago pa man sila makahingi ng tulong mula sa mga nasa loob, nilamon na agad sila ng tila kumunoy na kung ano sa madilim na bahaging iyon ng aklatan. Nang maramdaman ni Beast at Speed na okay na uli ang paligid ay napamulat sila matapos ang napakadilim na lumamon sa katawan nila. Wala na sila sa loob ng library. Napansin nilang nasa taas na sila ng isa sa mga buildings sa normal area. Mahusay, Crad, wika ng isang boses na nagmula sa likuran ng dalawa. Napalingon agad dito si Speed na agad na napahanda sapagkat nakakita siya ng isang matabang estudyante. Nakita niya na naka-uniforme ito kaya natitiyak niyang kagaya rin nila ito na nag-aaral dito. Sino kayo? Anong balak ninyong gawin sa amin? Bulalas ni Speed na mabilis niyang nagpalabas ng kanyang violet aura. Wala kaming gagawin sa inyo. Wika naman ang isa pang boses na nagmula sa taas. Napatingin sila sa tangke ng tubig sa rooftop na iyon. Isa na namang estudyante ang kasalukuyang nasa taas noon. Si Thorn, at nakatingin ito kay Speed na naglalabas ng aura na may pinakamahinang kulay. Oo nga, gusto lang naming magpakilala sa inyong dalawa. Wika naman ang isa pang nasa taas din at mula sa anino ng lalaking iyon, biglang may ulo ang lumitaw mula roon. Patuloy iyong umangat hanggang sa tuluyan na itong makalabas mula roon. Pagpasensyahan ninyo ang biglaan kong pagpapadala sa inyo sa lugar na ito. Nakangiting winika ng kakarating lang na lalaking iyon. Ano ang gusto ninyo? Wala kayong mapapala sa akin, sabi ni Speed habang si Beast pasimpleng kinikilatis ang bawat isa. Wala naman siyang nararamdamang panganib at si Speed ay wala namang nakitang masamang gagawin sa kanilang dalawa. Ngunit hindi naman sila nagpapakakampante at nanatiling nakahanda sa mga posibilidad na maaaring mangyari. Wala kaming gagawing masama sa inyo. Ang totoo niyan, masaya lang kaming malaman na nagpunta kayo sa aklatan para magbasa tungkol sa mga demons. Napangiti naman ang pilit si Speed matapos marinig iyon. Kaso, hindi ako mahusay magbasa kaya kahit gusto rin namin, wala kami magawa, sabi ni Beast at nagkatinginan ng 4 na second years nang marinig iyon. Bibihirang magsalita ang binata ng tulad nito kaya napangiti muli si Speed matapos marinig iyon. Hindi na ninyo po problemahin niyan dahil kami mismo magkwekwento sa inyo. Marami kaming alam na kwento tungkol sa mga demons, sabi ng matabang lalaki sa kanila. Si Beast biglang napatingin dito. Tila may kaunting interest ito nang marinig niya iyon. Anong gusto ninyong mangyari? Biglang tanong ni Beast at seryosong nagkatingin ng muli ang 4 na nakapalibot sa kanila. Sumali kayo sa aming organisasyon, ang Demon Organization, wika ng lalaking si Thorn. Marami kaming nalalaman tungkol sa mga demon at kung sasali kayong dalawa sa amin, malalaman ninyo ang mga iyon, wika naman ang matabang si Master. Nang marinig ni na Beast at Speed iyon, sandali muna silang nagkatinginan at pagkatapos noon, walang pagdadalawang isip nilang tinanggap ang paanyayang iyon.
ika-18 kabanata. Lumipas ang araw na iyon. Kalmadong bumalik si Priya sa dormitoryo na tila nabunutan ng tinik sa dibdib sapagkat wala siyang mensaheng natanggap mula sa kanyang kapatid na si Helio. Matapos niyang magpalit ng damit ay mabilis siyang nagtungo sa gubat sa norte upang magsanay. Si Luke naman ay natulog lamang noong tanghali pagkabalik nito. Tahimik na bumalik ito sa dormitoryo. Napansin pa nga ito ni Leonora at hindi na nga nito nagawang tanungin ang binata sa kung ano ba ang nangyari rito. Sina Enma at Mirai kasama ang 3 kaklaseng may indigo aura ay namasyal naman sa buong normal area. Tila nga nakakapalagayan na ng loob ni Claude, Silva at Odessa ang magkapatid. Sina Speed at Beast naman agad na dinala ng Demons Organization sa kanilang hideout. Gamit ang shadow portal ni Crad, pumunta sila sa sekretong lugar na iyon na nasa loob lamang din ng Purif School. Napaikot agad ang tingin sina Beast at Speed sa lugar na nilabasan nila. May kadiliman sa lugar na iyon at ang mga kandila lang sa gilid ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Kasalukuyan na silang nasa loob ng isang tila may kahabaang daanan na parang makikita sa ilalim ng lupa. Isa itong tunnel. Sa dulo rin niyon ay may isang maliwanag na kung ano at doon lahat sila tutungo. Crad, bakit hindi pa sa mismong loob ng hideout mo kami dinala? Tanong ng matabang si Master na halatang ayaw maglakad. Kaya naman, agad na nag-anyong usok ito at pumuna na sa kanila. Napakatamad mo talaga ang mataba ka. Wika ni Namus na napatakbo para habulin ang naging usok na kasamahan. Siya si Master, ang maging usok ang kanyang ability. Pagpapakilala ni Thorn sa kasamahan habang inaayos ang botones ng uniforme matapos linisan ng salamin sa mata gamit ang isang malinis na panyo. Ang humahabol naman sa kanya ay si Namus. Ang magsamon ng mga maliliit na bagay at hayop ang kanyang abilidad. Dagdag pa nito habang nakatingin sa dalawa. Hi, ako si Crad. Shadow portal ang ability ko. Ikinagagalak ko kayong makilala at nakasama sa grupong ito. Wika ng isa pang lalaki habang nakangiti kina Beast at Speed. At ako naman si Thorn. Ang ability ko ay ito. Sabi ng binata na biglang nagliwanag ang kanang kamay. Dito'y unti-unting humulma iyon at naging isang metal whip. May mga tinik din ito at may kahabaan kung titingnan. Ang metal whip, isang weapon. Ito ang gamit ko sa pakikipaglaban. Paliwanag nito at naglaho rin agad ang bagay na iyon matapos ang sinabi niyang iyon. Seryoso namang napatingin si Beast kay Thorn. Nakaramdam siya ng malakas na presensya mula rito. Sa 4 na kasama nila ni Speed, ito ang sa tingin niya ang pinakamalakas. Gusto kitang makalaban. Biglang winika ni Beast dito na kinaseryoso ng mga mata ni Thorn. Mahihina lang kami, lalo na ako. Kami ang pinakamahihinang second years, kaya wala kang mapapala sa akin. Seryosong sinabi ni Thorn habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad. Sandali tuloy niyang naalala ang ginawa ng lalaking ito. Sa pagkakaalam niya, ito ay ang binatang walang aura na nagawang patulugin ang isa sa mga kasamahan nitong may green aura. Hindi niya kinikilalang mahina ito. Nakikita kasi niyang may alam ito sa pakikipaglaban na malinaw na makikita sa hulma ng katawan nitong halatang batak sa pag-iensayo. Hindi ako naniniwalang mahina ka, sabi naman ni Beast dito. Ganyan talaga ang kaibigan kong si Beast. Gusto niyang makalaban ng mga nakikita niyang malalakas. Wika naman ni Speed na pumagitna sa pag-uusap na iyon. Naalala rin niya na hindi pa pala sila nakakapagpakilala. Nga pala, ako si Speed, isang violet aura. Ang ability ko ay future sight. Kaya kong makita ang counting sandali sa hinaharap ng malinaw. Nakangiting sabi ni Speed. Si Crad biglang napatingin kay Speed at mabilis na lumapit dito. Talaga? Tingnan mo nga kung magkaka-girlfriend ako. Nakangiting tanong ni Crad na inakbayan agad si Speed. Napangiti naman si Speed. Hindi ganoon ang ability ko. Yung mangyayari pa lang sa akin o sa paligid ngayong oras na ito lamang ang bahagya akong nakikita. Hindi ako manghuhula. Paliwanag ni Speed at si Crad ay bahagyang nadismaya nang marinig iyon. Siya naman si Beast, ang kaibigan ko. Ang ability niya, kaya niyang higupin at gamitin ang aura ng sino mang malapit dito. Napatingin sila kay Beast na seryoso lang na nakatingin sa kanilang pupuntahan. Nang marinig nila iyon ay parang napaisip sila at agad niyang nilapitan ito. Higupin mo nga ang aura ko.
Wika ni Crad na biglang nagliwanag ang katawan. Pinalabas na nito ang kanyang asul na aura. Katabi naman ito si Thorn na tila gusto ring makita ang abilidad ng binatang ito. Seryosong tiningnan ni Beast si Crad. Bigla niyang naisip na ito ay subukan sapagkat maging siya ay nagugulat na lamang tuwing ang aura ng malapit sa kanya ay nakukuha niya. Oo nga Beast, higupin mo nga ang aura niya. Wika naman ni Speed na parang gusto rin itong makita. Naalala rin niya na hindi pa niya nakikitang gawin ito ni Beast, ang humigop ng aura sa kagustuhan ng kanyang kaibigan. Sandaling huminto sila sa paglalakad, habang sina Namus at Master naman ay nakapunta na sa kanilang hideout. Pinagmasdan nga ni Beast si Crad at dito na siya lalong sumeryoso. Inisip niyang mapupunta sa kanya ang aura nito. Ngunit lumipas ang 10 segundo pero wala man lang nangyari. Si Beast hindi naman tumigil sa ginagawang pagsubok. Hinawakan niya si Crad sa balikat at muling nag-concentrate. Subalit wala pa ring nangyari. Hindi ko alam kung paano. Wika na lang ni Beast at muli nang nagpatuloy sa paglalakad ng mga ito. Malapit na rin sila sa loob ng pupuntahan nila. Hindi kaya gumagana lang ito kapag nakikipaglaban ka? Biglang winika ni Speed at napahinto muli si Beast sa paglalakad. Napatingin ito sa kanya at lalong sumeryoso. Paano natin malalaman? Napatingin si Beast kay Thorn. Labanan mo ako, maglaban tayo. Seryosong winika ni Beast kay Thorn na seryosong nakatingin sa mga mata nito. Sandaling umihip ang hangin sa loob ng lugar na iyon at ang mga apoy ng kandila ay isa-isang namatay matapos mapayid noon. Nilampasan ni Thorn si Beast at tinapik ito sa balikat. Gusto ko lang na sumali kayo sa Demons Organization. Wala akong interes na makipaglaban sa sino man. Wika ni Thorn. Si Beast naman ay napatingin sa binata matapos nitong magsalita. May kung anong lakas siyang naramdaman mula rito. Gusto niya iyong malaman at gusto niya iyong makita, ngunit nang muli niyang marinig ang sunod na sinabi nito ay nawaglit agad iyon. Pumasok na kayo sa loob. Sa lugar na ito, totoo ang mga demons. Sa hideout naming ito, walang tatawa sa atin kapag nag-uusap tayo tungkol sa kanila. Bumungad kina Beast at Speed ng isang hindi kalakihang silid na napipinturahan ng itim ang mga dingding. Ang ilaw na nagmumula rito ay mula sa malaking bola ng kristal sa may daanan, at sa loob nito ay makikita ang mga rebulto at litrato ng mga nilalang na kung tawagin ay demons. Kawangis ang karamihan ng normal na individual, ngunit ang kaibahan ng mga ito sa kanila ay may mga sungay na makikita sa ulo nito. Mayroon ding ilang nakakatakot ang itsura sa mga narito. Ito naman ang sinasabing itsura ng mga ito kapag tuluyan ng nagalit o hindi na napigilan ang sarili. Ayon sa mga libro, kayang magbagong anyo ng mga ito para maging isang halimaw. Naglakad na nga sila papunta sa isang mahabang itim na lamesa. Unti-unting dumidilim ang paligid habang sila ipapalapit doon. Ang ilaw namang mula sa kristal ay unti-unti ring pumupusyaw at humihina. Ang pakiramdam din sa buong lugar ay tila ba bumibigat sa hindi malamang dahilan. Umupo na kayo, wika ni Thorn na pumunta sa unahang upo ang makikita sa dulo ng mesa. May isang itim na kaparoon at isang panlagay sa ulo. Marahan niya iyong kinuha at isinuot. Sina Namus, Crad at Master sabay-sabay na yumuko kay Thorn nang maisuot iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Thorn at kasabay noon ay ang pagkagulat ni Speed sa nakita. Biglang kumawala ang isang itim na aura mula sa katawan nito. Umuusok din iyon at sumasama sa hangin. Kasabay noon ay ang mas lalong pagdilim ng buong lugar na tanging mga mata na lang ni Thorn ang kanilang nakikita. Ito na ba ang demons? Totoo nga sila. Wika ni Speed na halatang nai-excite sa mga nangyayari. Imbis na siya ay kabahan, ay mas lalo pa itong naging interesado. Ako si Thorn Bumpris, isa akong demon. Seryosong sinabi nito sa dalawa. Si Beast, seryosong nakatingin sa mga mata nito. Hindi siya natatakot, ngunit hindi rin niya nararamdamang mas lumakas ang presensya nito. Tila may mali na hindi niya malaman. Kaya upang makasiguro ay biglang naglakad siya palapit dito. Akala ko ba magkukwento kayo tungkol sa mga demons? Wika ni Beast na seryosong tiningnan ang nagliliwanag na mata ni Thorn. Totoo kami, Beast. Isa akong demon. Nagtataglay ako ng black aura. Ito ang aura na kayang gawin ang kahit ano.
Marami akong abilidad at ito ang magpapatunay na nag-i-exist ang mga demons. Nakangising sagot ni Thorn, ngunit matapos iyon ay bigla siyang sinuntok ni Beast. Si Thorn, naalerto agad ng mga sandaling iyon. Nakita niya ang pagdating ng kamaong iyon palapit sa kanyang mukha. Dito na nga bahagyang gumalaw ang kanyang mga paa. Mabilis niyang iniwasan ang suntok na iyon sa pamamagitan ng isang marahang paglakad pauna na tila ba wala lang sa kanya. Nilampasan ni Thorn si Beast at napangisi nang sa hangin tumama ang kamao ng binata. Interesado pa naman ako, pero ngayon hindi na. Wika ni Beast na napatingin kay Crad at Master. Isa sa mga ayaw ko ay ang linlangin ako. Sumama ako sa inyo para makarinig ng tungkol sa mga demons, pero sandaling natahimik ang lahat. Kung magsisinungaling ka, Thorn, mas mabuti pang umalis na lang kami. Sambit ni Beast at pagkatapos noon ay unti-unting napangiti ang apat. Si Speed naman ay hindi makapaniwala sa nakikita sa kanyang kaibigan. Ngayon lang niya ito nakitang naging interesado sa isang bagay maliban sa pagpapalakas. Muling lumiwanag ang loob sa pagdagdag ng ilaw sa kristal. Ang itim na aura ni Thorn ay peke. Ito ay nilikha lamang ni na Master gamit ang usok nito at ni Crad na ginamit naman ang kanyang shadow portals. Magaling, Beast, tama ka. Gawa-gawa lang namin ang nakita ninyo. Pagsisiwalat ni Thorn at si Speed ay napakamot na lang sa ulo. Kung wala raw ang kaibigan niya ay baka nautosi yan ng mga ito. Hindi na rin ako sasali sa organisasyong ito, wika ni Speed habang seryosong nakatingin kay Thorn. Napakuyom siya ng kamao dahil tila inalis ng balak na panlolokong iyon ang kanyang kagustuhang malaman ang tungkol sa mga demons. Patawarin ninyo kami. Ito kasi ang unang pagkakataon na may dinala kami rito. Biglang nagsalita si Thorn at naupo. Si Beast nagsimula naman ng lumakad palapit kay Speed. Gusto sana namin magpakita ng isang palabas sa inyo bilang pasasalamat dahil, wika ni Thorn na sandaling natahimik. Nagtinginan pa ang apat na tila ba nagkakaintindihan. Hindi ninyo kami pinagtawanan. Hindi rin kayo nag-alinlangang sumali. Kahit nga sa mata ng marami, mga uto-uto at mga baliw kami dahil dito, sumama pa rin kayong dalawa sa amin. Nginitian sila ng apat habang ang paligid ay unti-unti nang lumiwanag. Si Speed biglang napangiti nang marinig iyon. Hindi niya alam pero parang gusto niyang maging kaibigan ng apat na ito. Alam din niyang mabubuti ang apat. Kaya ng mga sandaling iyon, naglakad siya patungo sa isa sa mga upuan. Pinagmasdan muna niya ang mga ito at doon na ito umupo. Nakita iyon ni Beast. Kagaya ng inaasahan ni Speed, sinundan siya nito. Umupo na rin si Beast sa isa sa mga upuan doon. Gusto ko kayong maging kaibigan at gusto ko ring makarinig ng mga kwentong tungkol sa mga demons. Wika ni Speed na seryosong pinagmasdan si Thorn. Si Beast napatingin dito at pagkatapos ay nagsalita. Totoo ba ang mga demons? Tanong ng binata at doon na nga nagsimulang ngumiti ang lahat. Ang paniniwalang totoo ang mga nilalang na ito ay wala pa ring patunay. Ang anumang narinig ni na Speed at Beast mula sa mga ito ay mula lang din sa mga libro. Pero maging totoo man ito o hindi, may isang pagkakaibigan ang hindi inaasahang nabuo dahil dito. Masayang bumalik sa normal area ang anim. Puno sila ng tawanan at kwentuhan. Kagaya rin naman na nakagawian, tanging si Beast lang ang hindi nakikitawa sa mga ito na seryoso lamang na nakikinig sa mga sinasabi ni na Speed. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang daloy ng pamumuhay sa mundo. Ang Purif School naghahanda naman sa isang mahalagang event na ginaganap taon-taon. Ito ay ang kompetisyon ng bawat estudyante. Isang labanan ng bawat isa para malaman kung sino ang malakas. Isang tagisan na mapapanood sa buong Purif City. Kadalasan, ang mga nananalo at ang mga estudyanteng tumatatak sa isip ng lahat ang nagkakaroon ng malaking tsansa na maging isang bayani. Ang araw nga sa pagpili ng mga lalahok ay magsisimula na. 16 na estudyante ang mapipili para sa pinakatagisan. Ngunit bago pa man mapili ang mga ito, ay kailangan muna nilang paglabanan ang mga pwestong ito. Wala sa edad, wala rin sa antas o sa taon ng pag-aaral. Wala rin ito sa kulay ng aura. Lahat ay pwedeng mapasali sa mapipiling kalahok, maliban sa Purif 8. Ang sino mang mananalo naman ay mabibigyan ng pagkakataong hamunin ang 8 pinakamalalakas na estudyante ng paaralan, at kapag natalo nila ang alinman sa mga ito,
may karapatan itong palitan ang pwesto nito. Kasabay rin ng araw ng paghahanda ng paaralan para rito ay ang bigla namang pagpasok ng mga hindi kilalang mga bisita. Isang araw bago magsimula ang pagpili sa 16, isang pangyayari sa normal area ang naganap nang hindi inaasahan. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.